Kasaysayan ng tulang Filipino. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Karamihan sa mga panitikan sa panahong ito ay pasalindila. Ibig sabihin, nabuo ang mga tula sa pamamaraan ng pagbigkas at hindi pasulat. May tatlong uri tayo ng panugmaang bayan. Una ay ang tugmaang pambata. Ito ay maiksing tula na walang diwa. Kasunod nito ay ang tugmaang matataringhaga, na ibig sabihin malalim na paksa at may sukat at tugma na humahasa sa kaisipan, may layuning mangaral, magpapaalala at magbigay ng babala. Sa tugmaang ganap na tula, ito ay isang tanaga ng Katagalugan ng mga taga Mindoro, tula na may 7 pantig kada taludtod at 4 na taludtod kada saknong. Lumaganap din sa panahon ng pre-kolonyal o panahon ng katutubo ang mga awiting bayan at ang mga epeko. Panahong kolonyal o panahon ng Kastila. 3 Gs, God, Gold, and Glory ang kanilang layunin. Una ay hisik ang Kristyanismo, maghanap ng ginto, kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasako. Ang mga panitikan sa panahon ng Kastila ay mga pamaksang pananampalataya at kabutihang asal, katulad lamang ng mga patula, katulad ng berso, awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at kurido. Sa tuluyan naman, halimbawa nito ay ang mga nobena o talambuhay. Lumaganap din ang dula, mga dulang panlansangan, dulang pantanghalan at dulang pantahanan. Sa propaganda at himagsikan. Kilala ang 3 pare na sina Gomez, Burgos at Zamora. Sumiklab ang politikal at literaturang paghihimagsik ng mga Pilipino at tuluyang tinuligsa ang mga Kastila. Mga nanguna sa mga makabayang Pilipino ng mga akdang patula sa panahong ito at kinilalang pinakataluktok na mga propagandista at maghihimagsik ay sina Andres Bonifacio, Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar sa kanilang mga akda. Panahon ng Amerikano. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang edukasyon. Ang pagdating ng mga Thomasites ang nagbigay daan upang magkaroon ng pampublikong edukasyon at gamitin ang wikang Ingles. Ang katangian ng panitikan sa panahong ito ay makabayan o nasyonalismo, maramdamin ang mga manunulat at romantisismo. Panahon ng Hapon. Ito ay ang pagdating ng mga Hapones. Ito ay gintong panahon ng panitikang Filipino. Kinilala ang mga manunulat na babae. Lumaganap din sa panahon ng Hapon ang 2 uri ng tula. Ito ay ang haiku at tanaga. Ang haiku ay isang uri ng tula na namalasak noong panahon ng mga Hapones. Ito ay isang tulang binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludtod. Ang unang taludtod ay may 5 pantig, ang ikalawa ay may 7, at ang ikatlo ay may 5. Sa tanaga naman, ito ay may sukat at tugma at binubuo ang bawat taludtod ng 7 pantig. Panahon ng bagong lipunan. Kaunlarang pangkabuhayan, kaunlarang panlipunan, kaunlarang pangkalinangan ang kadalasang pinapaksa. Ito ay ang deklarasyon ng batas militar, pinahinto ang pagpapalabas ng mga panuuring pantelebisyon at pagtatanghal ng mga pelikula. Panahon ng kontemporaryo. Ito ang pagbabalik ng normalisasyon, pag-alis sa batas militar, kasabay sa pagsilang ng bagong republika. Panahon ng bagong republika. Ito ang panahon kung saan malubha ang kahirapan at pagsukpo sa mga pandaraya at maraming katiwalian na nagaganap sa pamahalaan, at ito ang panahon ng kanilang pag-ahon. Ang kalagayan sa panitikan sa kasalukuyan ay ang panitikan sa panahong ito ay madarama na sa ilang mga tula,
awiting bayan, pahayagan, sanaysay, talumpati at programa sa telebisyon. Ibig sabihin sa panahong ito, nakatatamo ng kalayaan sa pamamahayag ang mga manunulat sa paggawa ng mga tula at mababakas ito sa kanilang mga akda. Walang pakundangan nilang na ipapahayag ngayon ang kanilang nais ipahayag. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.